Isang mahalagang balita ukol sa panahon para sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa takbo ng panahon. Sa ganap na alas 8 ngayong umaga, Hulyo 2, taong 2026, opisyal nang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang ating binabantayang sama ng panahon. Ang tropical depression na dating kilala sa lokal na pangalang Henry at may international designation na D06D ay pangkalahatan ng lumalayo sa kalupaan ng bansa. Bagamat ito ay nasa labas na ng ating operational boundary, hindi pa rin natin pwedeng iwanan ng tuluyan ang pagbabantay. Kahit na opisyal nang tinanggal ang mga storm signals sa bansa. Ang buntot ng bagyong ito kasama ang pinalakas na southwest monsoon o hanging habagat ay patuloy na magdadala ng mga pagbabago sa panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Sa espesyal na ulat na ito, hihimayin natin ang kasalukuyang lokasyon nito sa West Philippine Sea, ang mga rehiyon na makararanas pa rin ng matitinding pagbugso ng hangin at ang babala sa ating mga baybayin na nananatiling maalon. Manatiling nakatutok para sa inyong kaligtasan. Alamin natin ang kasalukuyang estado ng bagyo ngayong umaga. Matapos baybayin ang bahagi ng Central Luzon nitong mga nakaraang araw, mabilis na tinahak ng dating bagyong Henry ang direksyong Kanluran-Hilagang Kanluran patungo sa malawak na bahagi ng West Philippine Sea. Dahil sa paggalaw na ito, tuluyan na nitong nilisan ang Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Ipinapakita ng mga huling datos mula sa mga satellite na habang nasa ibabaw ito ng mainit na katubigan sa labas ng bansa, unti-unti pa itong nag-ipon ng lakas. Ayon sa mga hula ng mga eksperto sa panahon, malaki ang posibilidad na umabot ito sa antas ng isang ganap na tropical storm sa loob ng araw na ito, habang patuloy na kumikilos palapit sa dako ng Vietnam o timog na bahagi ng China. Kahit wala na sa loob ng ating nasasakupan ang sentro ng bagyo, ang abot ng kanyang sirkulasyon o rain bands ay malawak pa rin, kaya naman nararamdaman pa rin natin ang hatak nito sa mga ulap na nagdudulot ng ulan. Dito sa ating bansa, ang paunahing kwento ngayon ay ang pinalakas na hanging habagat. Dahil sa hatak ng dating bagyong Henry, ang hanging habagat ay patuloy na magiging aktibo at magdadala ng malalakas hanggang sa halos may kalakasihat mapanganib na bugso ng hangin. Lalo na sa mga komunidad na malapit sa dagat at sa mga bulubunduking lugar. Para sa araw na ito ng Huwebes, pinakaapektado ng mga pagbugsong ito ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, at ang isla ng Palawan. Kung kayo ay nakatira sa mga lugar na ito, asahan ang biglaang paglakas ng hangin na maaaring magpabagsak ng mga marupok na istruktura o maliliit na sanga ng puno. Bukod dito, ang mga karatig lugar tulad ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central at Southern Luzon ay maaari pa ring makaranas ng papatigil-tigil na pag-ulan at madidilim na kalangitan, lalo na sa dako ng hapon at gabi. Nananatili ring mapanganib ang sitwasyon sa ating mga baybayin, kaya naman ang mga babala para sa ating mga mangingisda ay hindi pa rin dapat ipagwalang bahala. Sa susunod na 24 na oras, asahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa malaking bahagi ng seaboards ng Luzon. Ang mga alon sa kanlurang baybayin ng Pangasinan, Zambales, Bataan, at Palawan ay maaari pa ring umabot sa 2 hanggang 2.5 metro ang taas. Dahil dito, ang mga kapitan at tripulante ng mga maliliit na sasakyang pandagat o mga motorbangka ay mariing pinapayuhan na huwag muna basta-basta pumalaot. Kung hindi naman maiiwasan ang pagbiyahe, gumawa ng lahat ng kaukulang pag-ingat dahil ang biglaang pagbago ng alon dulot ng habagat ay maaari pa ring magdulot ng sakuna sa dagat. Bilang pagbubuod at paalala sa publiko, ang dating bagyong Henry o D06 ay opisyal nang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility simula ngayong alas 8 ng umaga, Hulyo 2. Wala na tayong anumang nakataas na tropical cyclone wind signal sa buong kapuluan. Gayunpaman, ang banta ng ulan at malalakas na hangin dala ng habagat ay mananatili sa kanlurang bahagi ng Luzon at Palawan hanggang bukas, araw ng Biyernes. Huwag tayong maging kampante dahil lamang lumabas na ang bagyo sa ating bansa, dahil ang basang lupa mula sa mga nakaraang pag-ulan ay madali pa ring gumuho o magdulot ng pagbaha kapag nasundan ng mga biglaang buhos ng ulan. Panatilihing bukas ang inyong mga linya ng komunikasyon sa inyong lokal na pamahalaan at laging unahin ang kaligtasan ng bawat pamilya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, manatiling ligtas, manatiling tuyo, at mag-ingat po tayong lahat.